Nabudol naman ang isang tendera sa palengke sa Caloocan. Kalahating milyong piso ang natangay sa kanya ng scammer na nagpanggap na empleyado ng bangko. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Exclusive! Sobrang paulit-ulit sa isip na ang tanga-tanga ko. Napaiyak na lang ang tindera sa palengkeng si Rosalie Ibanez nang malamang nabudol siya. Hindi niya ngayon malaman kung paanong babayaran ang 500,000 pesos na inubos ng scammer sa kanyang credit card. Kwento ni Rosalie, tinawagan siya ng lalaking nagpanggap na taga-bangko. Napaniwala siya dahil alam ang lahat ng detalye ng kanyang transaksyon. Sa sobrang pagtitiwala, 14 na beses niyang ibinigay sa kausap ang one-time PIN o OTP. Na-mental block na ako. Lahat ng pinadala niya sa akin, inano ko na, sumunod na lang ako ng sumunod. Sabi niya sa akin, ayaw accept yung OTP na isa. Sabi niya, ayaw mag-proceed eh. Yung palang yung kakaayaw niya mag-proceed, yung pala, lahat na pala yun, nakabili na ng mga items. Nahimasmasan lang si Rosalie nang tawagan siya ng totoong bangko. Dito na nga na lamang na-scam siya. Yun nga lang, huli na. Ang tawag sa ganyang modus, phishing o voice phishing. Yan yung nagpapanggap na tauhan ng isang kumpanya kahit hindi naman. Ang masaklap kay Rosalie, nawalan siya ng pera at tumindi ang stress. Huminto na sila kasi hindi ganun kadali yung buhay na sinisira nila or masira nila kasi sobrang hindi ka makatulog sa sobrang hirap. Parang iniisip mo bakit ganun katanga. Nagpaalala naman ang mga otoridad para hindi maloko sa voice phishing at iba pang scam. Mas mainam po na mag-verify po tayo dun sa payment service provider or sa bangko po natin or any financial institutions bago po tayo magbigay ng one-time PIN. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, 34 na ang nahuling sangkot sa phishing ngayong taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.